Nang lusubin ng Rusya ang Ukraine, inakala ni Vladimir Putin na mabilis matatapos ang tinatawag niyang espesyal na operasyong militar. Hindi iyon nangyari. Akala ni Putin sapat na ang lakas ng militar ng Rusya para tapusin ang laban, pero hindi rin nangyari. Ngayon, umaasa si Putin sa mga dayuhang kaalyado para sa lakas tao, puhunan, at iba pa. Malaki ang utang ng Rusya sa mga kaalyadong ito, at binabayaran nila ito sa paraang hindi inasahan ni Putin. Ang malayong silangan ng Rusya ay unti-unting napupunta kina Xi Jinping at Kim Jong-un, at wala nang magawa si Putin para pigilan. Ayon sa serbisyo ng panlabas na intelihensya ng Ukraine, naglabas sila noong Oktubre, 16 ng artikulo tungkol sa unti-unting kontrol ng China at Hilagang Korea sa ekonomiya ng malayong silangan ng Rusya. Sabi sa artikulo, napilitan si Putin na lampasan ang kakayahan niya para ipagpatuloy ang digmaan sa Ukraine dahil sa sobrang desperasyon para bayaran ang ilang kaalyado na patuloy sumusuporta sa Rusya. Hindi lang sobrang pera ng Rusya ang ginagamit ni Putin pambayad sa ginagawa ng China at Hilagang Korea para sa kanila. Hindi. Sinasabing binabayaran ni Putin ang mga kaalyado sa digmaan gamit ang teritoryo ng Rusya. Ayon sa Foreign Intelligence Service, dahil kulang sa yaman para paunlarin ang Far Eastern Federal District, binubuksan ng Moscow ang daan para sa panlabas na pagpapalawak. Ipinapaalam ni Putin sa mga kaalyado na kailangan niya ng tulong para mapaunlad ang mga rehiyon dahil hindi ito kayang gawin ng Rusya mag-isa. Ang problema na tila di nakikita ni Putin ay ang paghingi ng tulong ay nagpapakitang unti-unting nawawalan ng kontrol ang Rusya sa malalaking bahagi ng teritoryo nito. Sa China tayo magsisimula. Makikita agad sa investments ng China sa malayong silangan ng Rusya kung paano nila unti-unting pinapasok ang rehiyong ito. Sabi ng serbisyo ng panlabas na intelihensya ng Ukraine, posibleng umabot sa 1 trilyong ruble ang pamumuhunan ng China sa malayong silangan ng Rusya pagdating ng 2025. Katumbas ito ng dolyar. 126 bilyon na lahat ay pera na ginagamit ng China upang magkaroon ng impluensya. Akala ng Rusya panalo sila sa kasunduan, pero hindi basta kabutihan ang dahilan ng China sa pag-invest dito. Ang paggamit ng lakas pinansyal ng China ay mahalaga sa pandaigdigang geopolitikal nitong estratehiya. Perpektong halimbawa ang Belt and Road Initiative or Belt and Road Initiative at ipinapakita rin nito kung gaano kasama ang maaaring gawin ng China gamit ang mga mukhang mabubuting pamumuhunan na ito. Ayon sa The Guardian noong Mayo, maaaring kumita ang China ng 22 bilyon mula sa utang ng 75 pinakamahihirap na bansa sa ilalim ng kanilang Belt and Road Initiative program. Nagbibigay ang China ng pamumuhunan sa mga bansang ito para makapagtayo sila ng infrastruktura na di nila kayang gawin mag-isa. Kailangang bayaran ang pamumuhunang iyon at iyon lang ang kailangan. Hawak ng China ang mga bansang ito na kadalasang mahihirap hanggat gusto nito. Pagkatapos, magbabayad sila o magpapatupad ang China ng mas mahigpit na kontrol sa mga bansang iyon. Isa itong estratehiya na parang sa mga loan shark ng mga gangster. Pero epektibo ito at mukhang itinatanim ng China ang mga binhi ng estratehiyang iyon sa malayong silangan ng Rusya. Gayunpaman, may kapalit ito. Ang ginagawa ng China sa malayong silangan ng Rusya ay mukhang hindi sumusunod sa karaniwang pattern ng Belt and Road Initiative. May pamumuhunan pero wala namang kasunod na proyektong infrastruktura. Ayon kay Senador Viktor Kalashnikov ng Khabarovsk, Rusya, pinalalakas ng China ang impluensya nito sa pamamagitan ng kalakalan, lalo na sa Khabarovsk. Tumaas ng 55 milyong tonelada ang kalakalan ng Rusya at China ngayong 2024 sa unang hati ng 2000 at 25 muling tumaas ng 36% ang kalakalan. Matalino ang China dahil alam nitong di tatanggapin ng Rusya ang karaniwang hindi patas na pautang mula BR. Ginagawang dependent ng China sa kanila ang mga rehiyon ng Rusya na nais nilang kontrolin sa kalakalan. Hindi aksidente ang pagtaas na ito. Inilalagay ng China ang sarili nito sa posisyon kung saan mayroon itong napakalaking impluensya sa Khabarovsk. Ang kailangan lang nilang gawin ay magbanta na aalisin ang suporta kahit isang beses lang. Umaasa ang rehiyon sa China sa kalakalan, kaya makakamit ng Beijing ang nais nitong kontrol. Ayon kay Dargan, karamihan sa pamumuhunan ng China ay para sa likas na yaman, na problema rin para sa Rusya. Kung kunin ng China ang likas yaman ng Rusya sa malayong silangan, nababawasan ang kita ni Putin mula roon. Kailangang bayaran ng presidente ng Rusya ang utang sa digmaan sa anumang paraan.
Ayon sa Serbisyo ng Panlabas na Intelihensya ng Ukraine, hindi lang pinalalawak ng China ang impluwensyang pang-ekonomiya para palihim ang kontrol sa malayong silangan ng Rusya mula kay Putin. Sa bansa na may higit 1.4 bilyong tao, mistulang kalakal ang bawat isa. Ginamit ng China ang kalakal na ito laban sa Rusya. Unti-unti nitong isinasagawa. Ayon sa Foreign Intelligence Service ng Ukraine, ang pagbabago ng demografiya sa malayong silangan ng Rusya. Ayon sa ulat, nakapagpadala ang China ng 2 milyong mamamayan para manirahan at magtrabaho sa pagitan ng kabundukang Ural at Vladivostok. Planado lahat ito at inaprubahan ni Putin. Kadalasang nagtatrabaho ang mga Chinese sa malayong silangan ng Rusya sa ilalim ng walang visa na kasunduan at sa loob ng mga espesyal na economic zones o ESEZ. Kawili-wili ang mga ESEZ dahil sa isang simpleng dahilan. Ito ay mga lugar sa loob ng isang bansa na may ibang mga regulasyon sa negosyo at kalakalan kumpara sa natitirang bahagi ng bansa. Sa Rusya, tila ang China ang nagtatayo ng ESEZ na may sariling patakaran sa kalakalan at negosyo sa malayong silangan, imbes na Ruso. Tungkol ito sa kontrol. Sa mga Special Economic Zone, unti-unting nawawala ang kontrol kay Putin. Ang pagpayag sa mga imigranteng Chino na magtrabaho ng walang visa ay nagpapalakas sa ideya na parang hindi na pag-aari ng Rusya ang mga Special Economic Zone na hawak ng China. Marahil, may kasunduan ang Rusya na maaari nitong bawiin ang Special Economic Zone status ng mga rehiyong pinupuno ng China kung kinakailangan. Gayunpaman, ayaw ni Putin gamitin ang kapangyarihang ito. Kung ibinayad niya ang lupa sa malayong silangan ng Rusya para sa suporta ng China, mawawala agad ang suporta kapag binawi niya ang lupa. Mukhang hindi na mababawi ng Rusya ang mga Special Economic Zone na ito. Kung gagawin nito, kakaharapin ang hamon na palayasin ang 2 milyong Chino sa teritoryo nito nang hindi magagalit si Pangulong Xi. Ang magalit ang China ay ang huling bagay na gusto ni Putin mangyari ngayon. Ayon sa Reuters, noong Setyembre 25, tumutulong ang mga inhinyerong Chino sa mga gumagawa ng drone sa Russia para ayusin at pagandahin ang kanilang produkto. Kailangan ni Putin ang mga drone na ito. Sa 2025, nagbago na ang estratehiya ng Russia sa himpapawid. Malaki ang pagtaas ng drone attacks sa mga lungsod ng Ukraine, na mula Mayo ay may 4,000 hanggang 6,277 drone kada buwan na tumatarget sa bansa. Ayon sa Institute for Science and International Security, bawat buwan ng 2025 ay mahigit 2,000 drone ang inilunsad ng Russia laban sa Ukraine. Ginagawa raw ng Russia ang mga drone sa tulong ng China. Isa pang impluwensya ni Xi laban kay Putin. Subukan mong pigilan ang paglago ng demograpiko at ekonomiya ng China sa malayong silangan. At malamang umalis na rin ang mga drone engineer na yon. Kaya malinaw kung paano unti-unting kinukuha ng China ang teritoryo sa malayong silangan ng China. Pero paano naman ang Hilagang Korea? Sabi ng Foreign Intelligence Service ng Ukraine, ang malaking pagkakamali ng Rusya ay ang pagtanggap ng maraming manggagawa mula Hilagang Korea sa malayong silangan. Ayon sa ahensya, nasa 15,000 Hilagang Koreano ang dumating sa rehiyon noong nakaraang taon. Di opisyal, posibleng 50,000 ang bilang. Ibinahagi rin ng British Broadcasting Corporation ang bilang na 50,000 sa isang artikulo noong Agosto, kung saan iniulat nito na ang mga Hilagang Koreanong manggagawa na ipinapadala upang magtrabaho sa Rusya ay nagtatrabaho sa tinatawag nilang mga kalagayang parang alipin. Nakausap ng outlet ang 6 na manggagawang nakatakas, kabilang si Chan, na nagbahagi ng mga nakakatakot na karanasan. May mga umaalis sa pwesto para matulog o nakakatulog ng nakatayo, pero nadidiskubre ng supervisor at binubugbog. Parang mamamatay na kami. Ayon kay Chan sa British Broadcasting Corporation, madalas magtrabaho ang mga manggagawa hanggang gabi na walang ilaw o gamit pang kaligtasan. Ayon sa isa pang nakatakas, nagtrabaho siya ng 18 oras bawat araw sa isang mataas na apartment sa Rusya. Para kay Putin, ito ay parang paggawa ng alipin, mura, epektibo, at galing sa kaalyado. Para sa Hilagang Korea, pagkakataon ito para palakasin ang impluensya at presensya sa malayong silangan ng Rusya. Siyempre, hindi kasing lakas ng China ang Hilagang Korea pagdating sa pagkontrol ng ekonomiya sa teritoryo ng Rusya. Malinaw na kailangan ng Rusya ng lakas tao para paunlarin ang malayong silangan. Kaya mukhang ginagaya ng Hilagang Korea ang plano ng China sa paggamit ng mamamayan para magkaroon ng impluensya kay Putin. Marami nang napapala ang Hilagang Korea sa kasunduang ito.
Tandaan na sinabi naming Hilagang Korea at hindi ang mga manggagawang Hilagang Koreano. Tumatanggap lang ng pinakamababang sahod ang mga manggagawang iyon habang si Kim Jong-un ay kumikita ng dolyar, 500 milyon kada taon mula sa Russia, ayon sa serbisyo ng panlabas na intelihensya ng Ukraine. Iniulat din ng serbisyo na umorder ang mga kumpanyang Ruso ng 153,000 dagdag na kontrata para sa manggagawang North Korean. Kahit ipagpalagay na dolyar, 500 milyon taon-taon ay para sa 50,000 hindi opisyal na manggagawa sa malayong silangan ng Russia. Aabot pa rin ito sa 15 bilyon kada taon. Kung ang dolyar 500 milyon ay para sa 10,000 manggagawa, ang dagdag na 150,000 ay katumbas ng dolyar, 75 bilyon. Kailangang maghanap ng Russia. May sapat bang pera si Putin para gastusin? Lalo na sa laki ng gastos ng Russia sa digmaan sa Ukraine? Marahil wala. Kung wala ito, maaaring gamitin ng North Korea ang kontrata ng mga manggagawa para angkinin ang teritoryo sa malayong silangan ng Russia. Mukhang hindi namamalayan ng Russia ang nangyayari dito. Kahit na opisyal, noong Hulyo, iniulat ng Korea Jungang Daily na ine-endorso ng mga mambabatas ng Russia ang mga manggagawang North Korean bilang mas mapagkakatiwalaan kaysa sa kasalukuyang migranteng manggagawa ng Russia. Ibinibigay ito dahil nagtatrabaho sila sa ilalim ng mahigpit na bantay at banta ng parusa kung hindi kayanin ang 18 oras na trabaho kada araw. Kung mas mapagkakatiwalaan ang mga manggagawang ito, mas lalo pang aasa ang Russia sa kanila. Lalong nagiging mahalaga ang 100 at 53,000 bagong kontrata sa ganitong konteksto. Si Putin tila hindi iniisip o pinapansin ang magiging epekto nito sa malayong silangan ng Russia sa hinaharap. Napakadelikado ng laro ng Russia dito. Malalaki ang mga panganib na kaakibat nito. Ayon kay Dargan, magkaibang paraan ang gamit ng China at North Korea sa pagpapalakas ng impluwensya gamit ang pera at populasyon. Pinalalakas ng China ang impluwensya sa malayong silangan ng Russia sa pamamagitan ng ekonomikong pagdepende. Ang North Korea ay lumilikha ng hiwalay na pagdepende. Sa pagkakataong ito ay sa murang lakas paggawa. Ayon kay Dargan, posible raw magbanggaan ang dalawang bansa dahil sa pagtatalo sa teritoryo. Kahit ganoon, hindi magiging epektibong tagapamagitan ang Russia sa mga sigalot sa teritoryong dapat nitong kontrolin. Lahat ng ito ay nagdudulot ng malaking problema para sa Russia. Ayon sa serbisyo ng panlabas na intelihensya ng Ukraine, nanganganib mawalan ng kontrol ang Kremlin sa 40% ng teritoryo nito, mga 7 milyong kilometro kwadrado na may 79 na milyong populasyon. Ginagawang estratehikong lugar ng mga banyaga ang malayong silangan. Ayon sa ulat, malaking bahagi ng teritoryo ang isinusugal para matiyak ang suporta sa digmaan sa Ukraine, na posibleng magdulot kay Putin ng kabalintunaan. Ang pagpapalawak ng Rusya sa kanluran ay maaaring magdulot ng mas malaking pagkawala ng Rusya sa silangan. Imbes na lumalawak, maaaring pumapasok na ang Rusya sa panahon ng pag-urong. Ayon yan kay Daniel Peris, isang may akda at eksperto sa pamumuhunan. Ayon kay Peris sa Engelberg Ideas, may epekto ang demograpikong krisis ng Rusya sa sitwasyon sa malayong silangan. Ang normal na replacement rate ng populasyon sa Rusya ay 2.1 na anak kada babae. Sabi ni Peris, 1.4 lang ngayon ang fertility rate. Ibig sabihin, ang 145 milyong populasyon ngayon ay aabot sa 136 na milyon pagdating ng kalagitnaan ng siglo. Marahil ang bumababang populasyon na pinalala ng maraming nasawi sa digmaan sa Rusya ang dahilan kaya desperado si Putin para sa pamumuhunan at lakas paggawa. At sa pinakamababa, isa itong salik na nakakatulong dahil nagdadagdag ito ng panibagong kulay sa hindi magandang larawan na nililikha ni Putin. Dahil sa labis na pagtutok sa Ukraine, hinayaan niya ang China at Hilagang Korea na maagaw ang teritoryo ng Rusya. Pero kahit matapos ang digmaan, kakailanganin pa rin ni Putin ang dalawang bansang ito para mag-alok ng kahit anong kaya nilang ibigay upang masolusyonan ang krisis sa populasyon ng Rusya. Lalong lumalakas ang impluwensya at humihina ang kapangyarihan ng Rusya. Ito ay bunga ng mga sunod-sunod na pagkakamali ni Putin mula pa sa pag-aneksa ng Crimea noong 2014 ayon sa bagong estratehiyang Eurasian. Sabi ng Sentro iyon, noong 2013, sinabi ni Putin na ang pagliko sa silangan ay pambansang prioridad para sa ika-21 siglo. Ngunit pinabilis ito ng Rusya matapos ang kanilang mga aksyon sa Crimea. Dahil sa pag-atake ng kanluran sa Rusya sa pamamagitan ng parusa, lalo na matapos ang pananakop ni Putin sa Ukraine, nagdesisyon ang Rusya na bawasan ang pressure ng kanluran sa pamamagitan ng pagtuon sa silangan. Noong panahong iyon, layunin ng paglikong ito
na tiyakin ang akses sa bagong merkado at palakasin ang geopolitikal na posisyon ng Rusya sa Asia-Pacific ayon sa sentro. Pero sa totoo lang, ang paglikong ito ay nagresulta lang sa pagpapalit ng ekonomiyang pagdepende ng Rusya mula sa kanluran patungo sa pagdepende naman sa mga bansa tulad ng China at India. Imbes na maging kapartner, sinamantala ng ibang bansa ang humihinang Rusya mula ng lusubin nito ang Ukraine. Nakikita natin ito sa bentahan ng langis ng Rusya. Dahil sa price cap at mga parusa, lumapit ang Rusya sa China at India para ibenta ang kanilang langis. Pareho silang nagkaroon ng malaking diskwento. Ang China lang ay nakatipid ng dolyar 10 bilyon noong 2000 at 22 at 2023 sa pagbili ng langis mula Rusya. Tinuturing ni Putin itong sakripisyong pinansyal para patuloy na pumasok ang pera sa Rusya sa gitna ng digmaan. Nakikita ng China, India at iba pang mamimili na ito'y paraan para makinabang at yumaman sa gastos ng Rusya. Ang punto na sinasabi namin dito ay nauunawaan ni Putin kung gaano kahalaga ang silangan. Kapwa sa bahagi ng malayong silangan ng Rusya at ng buong Asya. Pero ang paulit-ulit niyang hindi nagagawa ay ang itatag ang Rusya bilang isang nangingibabaw na puwersang geopolitikal sa mga silangang rehiyon. Ngayon, nararanasan ng Rusya ang kabaligtaran ng inaasahan sa pagtutok nito sa silangan. Rusya lang sana ang dapat may impluwensya sa ibang bansa. Sa halip, ang mga tulad ng China at Hilagang Korea ang gumagawa nito sa Rusya. At muli, ito ay dahil sa maling plano ni Putin. Noong Setyembre, ayon sa Carnegie Endowment, halos lahat ng pag-asa ng Rusya ay nakasalalay na sa China. Sa ganitong hakbang, pinalalim daw ni Putin ang pagiging aliping bayan ng Rusya sa China ayon sa organisasyon. Sa madaling salita, sinasadya ni Putin na pasunurin ang bansa sa China para makuha ang gusto niya sa Ukraine. Desisyon ni Putin ang paglayo ng Rusya sa kanluran at ngayon ay nagdudulot ito ng masama sa Rusya. Habang lumalayo ang Rusya sa kanluran, mas lalakas ang papel ng China bilang tagapagligtas ng sistema ni Putin ayon sa Carnegie Endowment. Nang iwan ni Putin ang kanluran 10 taon na ang nakalipas, pumalit ang China. Ngayon, kahit anong dahilan ng paglayo niya sa Beijing, wala nang mapagkakatiwalaang alternatibo. Sa madaling salita, dito nagmumula ang problema ni Putin sa malayong silangan. Maari pa ring magkaroon ng impluwensya ang Rusya sa Hilagang Korea, kahit papaano hanggang sa tuluyan na itong umasa sa bansa para sa murang lakas paggawa. Binabawi nito ang kakulangan dahil sa suliraning demograpiko ng Rusya at pagkawala ng maraming kabataang lalaki sa Ukraine. Pero mas malaki ang kapangyarihan ng China. Halimbawa, kung tinanggihan ni Putin ang pamumuhunan ng China, 2 milyong tao, at Special Economic Zone sa malayong silangan ng Rusya. Saan siya pupunta pagkatapos? Hindi tutulong ang kanluran sa Rusya kung walang malaking konsesyon si Putin sa Ukraine. Ang pagtanggi ng Rusya sa mga konsesyon ang nagdala sa kanila sa ganitong posisyon. Kaya hindi ito mangyayari. May iba bang bansa na kasing lakas ng ekonomiya ng China na kayang magpanatili sa Rusya? Halos lahat ng bansa ay sinunog na ni Putin ang tulay ng Rusya. Ang galing ng ginawa ni Xi kay Putin kaya wala nang nagawa ang Rusya. Sinusulit ng North Korea ang kahinaan ni Putin sa malayong silangan ng Rusya. Parang buwitre. Ibig sabihin ba nito, mawawala sa Rusya ang 40% ng teritoryo sa malayong silangan, gaya ng sabi ng dayuhang intelihensya ng Ukraine na nanganganib? Mukhang lalo itong nagiging malamang. Habang tayo'y nag-uusap, sinasabing nagbibigay ang China ng 80% ng mahahalagang pyesa na kailangan ni Putin para sa kanyang digmaan gamit ang drone. Iniulat ng United 44 Media noong Oktubre 15, matagal kakailanganin ng Russia ang mga pyesa, inhinyero, pamumuhunan at lakas paggawa dahil ang mga nakuha ng Russia sa Ukraine noong 2025 ay katumbas lamang ng 1% ng teritoryo ng bansa. Ngayon ay sinasakop ng Russia ang humigit kumulang 20% ng Ukraine. Mahigit 3.5 taon bago narating ng Russia ang ganitong distansya. At 80% pa ng Ukraine ang natitira bago ideklara ni Putin ang tagumpay. Kakailanganin ng Russia ng matagal na tulong mula sa mga kaalyado nitong ginagamit ang posisyon ng Russia para magkaroon ng impluwensya sa malayong silangan. Sabi ng Carnegie Endowment, walang takas ang Russia. Inaani na ni Putin ang kanyang itinanim kahit matagal na siyang wala. Kapag nalaman na ang epekto ng mga sakripisyong ginawa niya para suportahan ang pananakop sa Ukraine. Kung hindi China o North Korea ang kukuha ng teritoryo ng Russia at magpabagsak kay Putin, posible ring manggaling ito sa malakas na kontradigmaang damdamin sa loob ng bansa na gagawa ang trabaho. Lalo pang naging paranoid si Putin.
At may dahilan siya rito. Sa gitna ng protesta sa St. Petersburg, natatakot si Putin sa posibleng kudeta. Alamin pa ang iba sa aming video at huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang video tungkol sa mga pagkakamaling nagawa ni Putin. Lahat ng ito ay tungkol sa digmaan sa Ukraine. Salamat sa panonood.